Sumuko na si dating Senator Ramon Bong Revilla Jr. sa Camp Crame kasunod ng kanyang warrant of arrest at whole departure order na inilabas ng Sandigan Bayan kaugnay ng kasong non-bailable malversation na may kinalaman sa isang maanumalyang flood control project sa Pandi, Bulacan ngayong gabi ng Lunes, January 19, 2026. Makikita sa video na sinamahan siya ng kanyang asawa na si Lani Mercado sa pagsuko sa Camp Crame. Bago tuluyang sumuko sa Sandigan Bayan, naglabas ng pahayag si Revilla sa pamamagitan ng isang video na ipinost sa kanyang Facebook account. Iginiit ni Bong Revilla na haharapin niya ang inilabas na arrest warrant ng Sandigan Bayan laban sa kanya. Para ito sa kinakaharap niyang kasong malversation kaugnay ng Ghost Project sa Pandi, Bulacan. Pahayag ng dating senador. Magandang gabi po mga kababayan. Nakatanggap po kami ng impormasyon na lumabas na yung aking warrant of arrest. Nakakalungkot po, parang wala yatang due process. Pero ganun pa man, haharapin ko to ng walang takot. At alam kong hindi ako papabayaan ng Diyos dahil wala po akong kasalanan dito. Hilingin ko lang hingi ako ng panalangin at patatagin niyo rin po ang aking pamilya. Hindi ko po may paliwanag kung ano nararamdaman ko sa totoo lang. Napakasakit po para sa akin at para sa aking pamilya. Yun lamang po, maraming salamat. Alam ko hindi ako papabayaan ng Diyos. Thank you po sa inyo lahat. Please pray for me. Sir, ano po nararamdaman ng buong Revilla family sa sitwasyon ni Sen ngayon? Siyempre, nalulungkot ka. Pero, nire-respeto namin yung mga institution. And, Some minutes ago or 3 hours ago, former Senator Bong Revilla pumunta dito sa Camp Crame together with his wife, tapos yung mga anak niya, then para mag-surrender. So nag-surrender sila, sumuko. Surrender sila. Oo. Kumusta naman sir si dating Senator sir following the arrest po? Well, of course, I summoned the CIDG to help the warrant of arrest kasi sumuko, di ba? And then, pagkakuha ng warrant of arrest, pumunta of course ang CIDG, and then doon na sila sa CIDG, and then pinaprocess na ngayon yung kanyang taking into custody by the Philippine National Police CIDG, and of course, in-implement ang warrant of arrest. So, processing hanggang matapos sir. Yeah, Mangyayari sir, wala masyado. the usual reading of the Miranda rights, the nature of his arrest, taken to custody, and of course yung medical check-up. Matatandaang noong September 2025, nauna nang pinabulaanan ni Revilla ang mga paratang na ibinabato sa kanya kaugnay ng umano'y irregularidad sa maanumalyang flood control project. Ayon kay dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, ang GAA insertions noong 2024 na nagkakahalaga ng 300 million ay para kay Senator Ramon Bong Revilla Jr. na noon ay kumakandidato bilang senador para sa 2025 senatorial elections. Saad ng dating DPWH District Engineer na si Henry Alcantara. Eto mga kabunyog mga kababayan, mainit na balita ito ngayong araw. Ako hindi ko to inaasahan. Ha? Hindi ko inaasahan to mga kabunyog mga kababayan. Ngayong matatanda natin, last Friday lang,
nung nakaraang Biyernes lang, i-file yung kaso sa Sandigan Bayan laban dito kay Bong Revilla at sa ano pa, anim pang mga akusado. Ang mga co-accused niya dito sila Bryce Hernandez, sila Mendoza, yung mga umattend kanina sa hearing sa sa Senado. Nandun si Bryce Hernandez, nandun si Mendoza. Pero rinaffle kanina sa Sandigan Bayan, kanina lang rinaffle, mga kabunyog, mga kababayan. At matapos i-raffle, kaagad-agad naglabas ng arrest warrant ang Sandigan Bayan, 3rd Division. Yan, matindi itong justice ng Sandigan Bayan. Ay di ba sinabi ko naman noon, ano na yan, araw na lang ang bibilangin. O yun na nga. Ano na lang. Mismo ngayong araw na Lunes, niraffle ng Sandigan Bayan. Nung naraffle sa Sandigan Bayan, kasi last Friday final yung kaso niraffle ngayong araw. Yung malversation, napunta kung kaninong division. Yung graft, napunta rin kung saan. Tapos ngayon mismong araw, nag-issue ng warrant of arrest at saka hold departure order. Kaya ang nangyari, nakita natin kanina, si Bryce Hernandez at saka Mendoza, pinuntahan na ng NBI, inaresto na sila. Ngayon, 8:15 naman ngayon, mga kabunyog, 8:15 ngayong gabi, sumurrender na si Bong Revilla sa PNP Camp Crame. Sumurrender na kay Nartatis, kay PNP Chief Nartatis. Yan mga kabunyog. Ayan Bong Revilla surrenders to PNP after release of warrant in flood control case. Ano po yan Hindi po tayo nagpi-fake news. Ayan mga kabunyog. Ayan. Ayan Rappler. Ex-Senator Bong Revilla has surrendered to the Philippine National Police at around 8:15 p.m. Monday, January 19, according to DILG Chief Junvic Rimulya. Yan So yan mga kabunyog. Kumpirmado na talagang sumurrender na itong si Bong Revilla. Ay di ba nakulong na rin kasi si Bong Revilla noong 2014. 4 years siyang nakulong dahil din sa na naman, pork barrel na naman. Kaya lang ngayon kasi ang tawag hindi na pork barrel allocables na Pero nung dati PDAF, yung kay Napoles. Nakulong siya 2014. Baka bukas maglabas ng picture ng mugshots. Hindi naman pwedeng hindi ka kukunan ng mugshots. Lahat ng inaaresto ay kinukunan ng mugshots. Sa ngayon, wala pang nilalabas na mugshots ang PNP. Pero kumpirmado, mga kabunyog, mga kababayan, ayan ex-Senator Bong Revilla has surrendered to the Philippine National Police at around 8:15 p.m. Monday. So kanina lang na 8:15. Kaninang hapon, lumabas yung arrest warrant. Ang unang nakita natin sa social media, sila Bryce Hernandez at saka si Mendoza pinuntahan ng NBI doon sa Senate Detention Facility nila. Inaresto na sila ng NBI. Pero sabi ko baka bukas na si Bong Revilla. Hindi pa inabot ng ngayong gabi nga pumunta na siya. Kasi pupuntahan talaga yan ng PNP ngayong gabi. Hindi niya na hinintay. Siya na ang pumunta kay PNP Chief Nartatis. Ang tanong lang, ewan ko kung ilalagay siya sa PNP Custodial Facility, Custodial Center. Noong kasi, senador siya noon, di ba? Noong nakulong siya noon, senador siya. Katulad din ni Laila de Lima, senadora din. Doon sila sa PNP Custodial Facility kasi, syempre, kahit naman sila may kaso, binibigay naman na sa kanila,
doon sila kinukulong sa PNP Custodial Facility. Nakapunta na ako diyan, nakabisita ako kay Laila de Limo nung nakakulong. Solo mo yung kwarto, may sarili kang CR, may TV ka, pero wala ka dong laptop, wala kang cellphone, wala ring may TV lang, TV, saka sariling CR, sariling kwarto. Yun yung bintahe doon sa PNP Custodial Facility. Pero ngayon hindi na siya senador eh. Ewan ko kung bibigyan pa siya ng privilege na doon pa rin ikulong sa PNP Custodial Facility. Hindi natin alam. Baka mag-request sa sa Malacanang. Ewan ko kung pero hindi yan eh. Parang si Kibuloy din yan, di ba? Nung una si Kibuloy nandun din sa PNP Custodial Facility. Pero ang desisyon ng judge, sabi ng judge, hindi. Bakit special ang treatment sa kanya? Ikulong siya dito sa sa kulungan sa Pasig. O di ba? Nakakulong si Kibuloy dun sa Pasig. Ganon din ewan ko dito kay Bong Revilla kung papayagan ng Sandigan Bayan yan. Ngayon kasi hindi naman siya hindi na siya senador. Hindi siya senador. Noong 2014 to 2018, nung nakulong sila ni Jinggoy, si Enrile, nakulong sila sa PNP Custodial Center. Kasi nga, mga senador sila noon. Ano yan mga kabunyog, mga kababayan? Hindi pa naman yan pwede sa Munti. Kayo naman. Ang Muntinlupa, convicted na yan. Pagka mga ganito, nasa BJMP pa yan. Bureau of Jail Management and Penology pa yan. Dahil nasa Sandigan Bayan yan, doon yan sa may kulungan sa Payata, sa Batasan. Doon yan. Maliban na lang kung mag-request siya na doon siya sa PNP Custodial Facility. Kaya lang mga lang nakakulong doon eh. Yung mga high profile na mga halimbawa, kasi well secured na facility yan, yung sa PNP, sa loob ng Camp Crame yun. Ewan ko kung pagbigyan siya, hindi pa yan convicted, kaya dyan pa yan sa BJMP. Kapag mga Muntinlupa, National Bilibid, na yan, convicted prisoners na yan. Iwahig, yung correctional for women, National Bilibid Prisons, yan, mga convicted na yan. Ito hindi pa to. Mag-i-hearing pa ito eh. Ngayon, ang lang dyan, ang hindi natin alam, kung papayagan yan ng Sandigan Bayan, baka mag-request yan na doon siya sa PNP Custodial Facility tulad nung dati niya, 2014 to 2018, na nakulong siya. Pero yun kasi, senador siya noon. Sitting senator sila noon. Ngayon, hindi naman sila senador eh. Wala nga naman, si Laila de Lima, senador. Kaya doon nakakulong senadora, kaya nakakulong doon sa PNP Custodial Facility. Pero ito, ewan ko kung papayag ang niyan, kasi korte ang magdi-decide yan eh. Ito mga kabunyog, mga kababayan? Naalala nyo nung nakaraang linggo, sabi ko, umattend ito sa preliminary investigation ng DOJ. Umattend siya. Kasama ni Villanueva, umattend sila noon. Di ba? Nung sabi ko, last minute na effort. Kumbaga last minute nilang pagtatangka na malusutan. Kaya lang hindi eh. Hindi talaga ang resolution talaga ng ombudsman, sampahan sila ng kaso. Ayan na. Ang kaso niya ay malversation at graft. Bakit non-bailable? Ang malversation kasi kapag malaki ang amount, no bail din yan. Kaya ang diyan, no bail yan. Pero magpa-file yan ng petition for bail. Kahit naman kasi non-bailable ang offense mo, pwede ka pa rin mag-file ng petition for bail. Kaya lang, ipapakita mo that the evidence of guilt is not strong.
Kapag hindi mo nakumbinsi yung korte na ang evidence of guilt is not strong, hindi ka bibigyan ng pribilehiyo na makapag-bail. Pero magpa-file yan ng petition for bail, sigurado tayo. Ang ano dito mga kabunyog, mga kababayan, grabe naulit na naman ang kasaysayan. Actually, ang malamang nasusunod na dyan si Jingo Estrada eh. Si Jingo Estrada. Ano na yan? Malaki ang tsansa si Jingo Estrada. Saka si yung dalawang magkapatid na Yap, yung Edvic at saka Eric Yap. Yun, mga susunod na yun. Yun ang mga malapit ng ma-issuehan din ng arrest warrants. Mauuna yung mga yan eh. Mauuna yung mga yan. Kaya sabi ni Acil Yemera, Attorney, bakit mo blinak si Odessa Garcia? Di niya makitang live mo. Hindi ko naman blinak. Sorry. Wala naman, hindi naman ako nang bablock. Hindi ko naman ugaling mag-block. Sorry kung ano Ano ito Medyo rin. Tayo naman, syempre hindi naman tayo natutuwa na ang mga tao dumadaan sa ganyan. Kaya lang, niya rin yan eh. Matibay kasi yung mga testigo laban sa kanya. Si Yusek Bernardo, ang sabi ni Yusek Bernardo, siya pa mismo ang nagdala sa bahay nito eh. Mayroong mga testigo, may mga ebidensya si Yusek Bernardo. Siguro mga text messages nila. Siguro may mga text messages sila. Kasi hindi naman ganun kadali sa DOJ at sa Ombudsman yon. Ibig sabihin nito, ang sabi kasi ni Yusek Bernardo, siya pa mismo ang nagdala doon sa White House, sa Bacoor. Yung bahay mismo ng pamilya Revilla sa Bacoor, doon niya dinala. At pagdating niya doon, si Bong Revilla mismo ang tumanggap ng pera. Si Bong Revilla mismo, 2 beses yata eh. Tama ka, flood time. Si Bernardo pa mismo ang nagdala kay Revilla doon sa White House. Siguro, iniisip ni Revilla, ano naman to, trusted ko naman to si Bernardo. Kaya lang, sino bang mag-iisip na darating sa punto yung ganyan sa kanila? God works in mysterious ways eh. Sino ba ang mag-iisip na darating ang panahon na ang kanilang mga modus na yan, racket nila na yan, ay mabubunyag? Di ba? Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan. Ngayong araw, ang daming nangyari ngayong araw. Ako nga hindi ko inaasahan yan. Kasi kapafile lang ng kaso niya nung Friday. Sabi ko mga 1 week yan, di ba? Mga 1 week. Within 1 week. Kaya lang, yun na nga eh. Pag-raffle kanina ng Sandigan Bayan. Na-raffle kanina pagkatapos. Kung kaninong justice na punta yung yung kaso, kaagad-agad nag-issue ng warrant of arrest at saka hold departure order. Yan mga kabunyog. Grabe to. Tapos ngayong araw din, kung nabalitaan ninyo, nag-file ng plunder. Nag-file na ng plunder laban kay Bunuan. Napanood nyo ba yung vlog ko kanina? Si Bunuan, nag-file na ng plunder, pero hindi pa naman sa korte. Yung National Bureau of Investigation, nag-file na ng plunder laban kay Jinggoy at kay Bunuan. Si Bunuan, nakararating palang kahapon galing US. Kararating palang kahapon. Tapos kanina, umattend sa Senado. Tapos habang uma-attend siya sa Senado, nabalita na nag-file na ang NBI ng criminal complaint na plunder laban sa kanya, kay Bunuan at saka kay Jinggoy. Kaya malamang bukas, papadalhan na si Bunuan ng sumpina. Susumpina na yan. Kaya sunod-sunod na ito mga kabunyog, mga kababayan. Sunod-sunod na ito. Ano na ito mga kabunyog? Yung sinasabi na, ito dapat yung mga nangyari noong December. Kaya lang, hindi na kaya nung December. So, ngayon na nangyayari. Saluduhan natin ang Department of Justice, ang Ombudsman sa ginagawa nilang ito. Kaya, ito?
maganda naman at mayroon nang nangyayari. Ang sa tingin kong susunod na dito si Jinggoy. Si Jinggoy. Kasi medyo ready na ang kaso dun eh. Sila Chis Escudero kasi sa Casilla Villanueva, medyo nahuhuli. Pero si Jinggoy, saka si Eric Yap, yun, medyo nauuna na ang mga kaso niyan. Ha? Yung magkapatid na Yap, Eric Yap saka Edvic Yap. Yung best friend yan best friend ni Pulong. Yan yung House Appropriations Committee Chair nung panahon ni Duterte. Si Eric Yap. Oh? Si Eric Yap. Yan yun. Kaya medyo tayo. Yan yung aabangan natin. Yan ang susunod na dyan. Sila Eric Yap, si Jinggoy. Ewan ko si Jinggoy, may mga balita nga baka daw lumabas ng bansa. Pero alam ko kararating lang ni Jinggoy galing sa ibang bansa, di ba? Oh. Pag lumabas ang arrest, pag nakasuhan si Jinggoy at lumabas ang arrest warrant, nauulit na naman. Nauulit na naman sila. Oh. Ito mga kabunyog, mga kababayan? Ito? Tama po kayo ang observation nyo. Parang hindi na nadala si Bong Revilla, no? Actually, yung una niya, yung 2014 niyang pagkakakulong, na-acquit siya nung 2018. Pero, yung acquittal niya kasi, alam nyo naman, pag sinabi mong acquitted, hindi naman ibig sabihin wala kang nagawang krimen. Ito ililinaw ko ha. Pag sinabi mong acquitted ka, ang ibig lang sabihin niyan, ang requirement kasi sa criminal case, proof beyond reasonable doubt. Yan yung Alam nyo mga kabunyog, mga kababayan, yung acquittal kasi, yung ibig sabihin hindi ka na-convict, nagawa mo yung krimen. Pero, nagawa mo ang krimen pero may mga technicalities. Kaya hindi ka na-convict. Halimbawa, naalala nyo si GMA, si Gloria Arroyo, yung Hello Garci. Yung Hello Garci, nagawa niya ba yung krimen? Ibig sabihin talagang tinawagan niya si Garciliano para tanungin tungkol dun sa Hello Garci, maglalamang ba ako ng 1 million laban kay Fernando Po? Di ba ganun yon? Totoo ba yon? Yes! Yes! Totoo yon! Guilty! Siya doon? Totoo talaga yon. Di ba nagsabi nga siya, I am sorry. Kaya lang, bakit siya hindi makasuhan? Bakit hindi siya guilty? Si Gloria. Kasi yung wiretapping bawal eh. Bawal. Ay nakuha yung ebidensya na yun, wiretapping. Habang nag-uusap si Garciliano at saka si GMA, pinapakinggan ng mga ISAP. So hindi pwedeng gamitin na ebidensya yun laban sa kanya. Bawal, inadmissible. Kasi fruit of the poisonous tree. Ibig sabihin, yung ebidensya na yun, yung recorded na conversation ni Garciliano at saka ni Gloria, ay hindi pwedeng i-present sa korte. Bakit hindi pwedeng i-present? Dahil nga, produkto yon ng wiretapping. Wiretap mo bawal ang wiretapping. Kaya, hindi magamit sa kanya yon. Pero, may nagawa bang krimen si Gloria? Yes, inamin niya. Kaya lang, hindi siya makonvict. Hindi siya makonvict. Bakit hindi siya makonvict? Kasi bawal nga yung yung ebidensya na yon, hindi mo magagamit laban sa kanya. Ganyan din, di ba acquitted din si Bong Revilla noong 2018? Bakit hindi siya na-convict? Acquitted siya. Kasi wala, proof beyond reasonable doubt Pero may pera bang pumasok sa account niya? Oo, 140 million. Kaya lang, walang ebidensya. Ang sabi niya, hindi ko alam. Paano pumasok yan doon? Maniwala naman tayo. Paano naman tayo maniwalang may pumasok na 140 million sa account niya, hindi niya alam. Ang sabi niya kasi, ang gumawa ng diskarte noon, yung kanya daw na chief of staff, si Cambe. Alam niyo yung chief of staff niya noon, namatay sa kulungan. Si Attorney Cambe, Richard Cambe. Kawawa nga yun mga kabunyog, mga kababayan. Nung nakasuhan itong si Bong Revilla noong 2014 ng plunder, dahil kay Napoles, yung PNAP scam,
ang kasama niyang co-accused doon, yung chief of staff niya, si Attorney Cambe. Richard yata ang pangalan nun. Richard. Ngayon, yun si Richard Cambe na convict. Siya hindi. Hindi siya na convict. Ngayon, pero namatay sa kulungan yun. Siguro grabing depression. Grabing depression yun. Yung Richard Cambe, ha? Na ano yun, na convict. Yan yung nangyari doon sa sa kaso niya. Pero hindi lang naman na-convict si Bong Revilla doon dahil hindi napatunayan beyond reasonable doubt. Pero hindi naman ibig sabihin na walang proof beyond reasonable doubt, hindi mo nagawa yung krimen. Yung yung beyond reasonable doubt. Parang katulad nga, in-example ko nga yung kay Gloria Mayroon bang nagawang krimen si Gloria? Mayroon. Kasi inamin niya nga Kaya lang, hindi magagamit na ebidensya sa kanya yung recording. Bakit? Wiretap yun Bawal yung wiretapping. Kaya yan mga kabunyog, mga kababayan. So, yan yung natin. Yan yung hindi rin naisauli ang pera. Tama ka, upload time. Hanggang ngayon, hindi naman nasauli yung 140 million na yun. Ang rason na ginagamit ni Bong Revilla. Kasalanan ko bang may pumasok na 140 million sa account ko? Wala naman akong nagawang krimen. Yun, actually, matindi ang natin. Si Attorney Cambe. Balae ba yun? Balae? Hindi na nabawi yung 140 million. Ang rason ng mga abogado ni Bong Revilla dun sa 140 million, hindi naman yun produkto ng krimen. Kasi wala namang krimeng nagawa si Bong Revilla. Ngayon, ano na palang mangyayari dun sa 140 million? Di wala. Wala. Ay, grabe. Actually, matindi ang nangyari dyan. Ngayon, naulit na naman sa kanya. Tama ka, upload time. Parang karma. Hindi nanalo nung 2025, Hindi na siya nanalo nung 2025, tapos ngayon, yan pa ang kinaharap niyang problema. Kaya, anyway, abangan natin bukas, baka may mag-shots na. Yan kasing pinapakita ko sa inyo, hindi mag-shots yan ngayon. Wala pa siyang mag-shots ngayong gabi. Pero kumpirmado tayo na sumurrender na siya sa PNP. Ayan, Yan yung balita ngayon, Ayan, mga kabunyog, Yan yung balita sa Rappler. Ex-Senator Bong Revilla has surrendered to the Philippine National Police at around 8:15 p.m. Monday, January 19, according to DILG Chief Junvic Rimulya. Pero wala pang picture nung pag-surrender niya ngayon. Yang pinapakita ko sa inyong picture nung 2014 pa yan. Yung 2014 pa yan. Okay. Mga kabunyog, mga kababayan. Yung iba pang mga akusado, sila Bryce Hernandez, sila Mendoza, inaresto na rin ng NBI kanina. Kinuha na sa Senado. Dinala na sa no bail ito, kabunyog Joel. No bail. No bail yan. Hindi pwedeng mag-bail dyan. Non-bailable. Ayan, mga kabunyog. Mga kababayan, kahapon pa itong balitang ito. Kahapon, actually, ang bilis ng mga pangyayari. Ang bilis ng mga pangyayari. Noong karaang linggo, umattend pa yan si Bong Revilla sa hearing ng Department of Justice. Yung nag-vlog ako niyan, ang topic ko, last minute na efforts ni Bong Revilla para hindi siya makulong. Naalala nyo yun? Napanood nyo ba yun, mga kabunyog? Sabi ko, parang last minute na efforts ito ni Bong Revilla. Sinisikap niya na wag siyang makasuhan at wag makulong. Kaya lang sabi ko, medyo mahirap-hirap yan. Hindi niya malulusutan yan. Tapos nung Friday, last week, kinasuhan siya. Kinasuhan siya ng ombudsman sa Sandigan Bayan. Tapos kahapon, Lunes, niraffle kaagad ng Sandigan Bayan. Pagka-raffle kaagad, linabas kaagad yung warrant of arrest at hold departure orders. Grabe, ang bilis. Ang bilis, mga kabunyog. Sa gabi, alam na ni Bong Revilla, wala na siyang magagawa kundi tanggapin ang katotohanan. Anong gagawin niya? Magtatago siya katulad kay Bato? Hindi niya kaya yan. Alam niya naman pag nagtago ka ang hirap. Kaya
ano na lang, haharapin niya na lang uli, parang katulad lang nung 2014. Haharapin niya, aasa na sa bandang huli ay magkakaroon ng mga pagbabago sa Pilipinas. Ang administrasyon ay magbabago. Kasi ako, sa tingin ko lang, opinion ko lang to, malamang ang pakiramdam ni Revilla ngayon. Ang pakiramdam ni Revilla ngayon, pinababayaan siya ng administrasyon. Pinababayaan siya. Bakit? Alam nyo mga kabunyog, ang mga politiko, parang ganito yan eh. Lahat naman tayo magnanakaw. Di ba? Parang ganun. Lahat naman tayo corrupt. Sino bang hindi corrupt? Nakukuha nyo yung punto ko mga kabunyog, mga kababayan? Live ito, Nover de los Santos, Alexander Magto. Alam nyo sa mga politiko, mag-senador naman yan, mag-kongresista, ano naman nila yan? Lahat naman tayo, corrupt. Sino ba sa atin ang hindi corrupt? Kaya lang ang problema kasi dyan, pag nakunan ka ng ebidensya at nahulihan ka ng ebidensya, pahala ka. Parang ganun eh. Okay, lahat tayo corrupt, pero huwag kayong magpapahuli. Kumbaga, ganun ang kanilang ano dyan eh. Parang yun ang kanilang code of conduct. Di ba, Kabunyog Merlinda Estrella? Parang sa kanila, Argo, sang-ayon ka ba dyan? Ang mga politiko, alam naman nilang lahat sila corrupt. Bilang lang dyan ang hindi. So ngayon, dahil lahat sila corrupt, everybody happy. Kaya lang, ang usapan dyan, huwag kayong magpapahuli. Huwag kayong magpapahuli at saka huwag kayong mag-aano ng ebidensya. Pag kinasuhan kayo, dapat malusutan nyo. Ito ngayon ang problema ni Bong Revilla. Ang problema ni Bong Revilla, ang depensa ni Villanueva, hindi naman ako ang tumanggap ng pera eh. Hindi naman ako. Diniliver daw ni Alcantara doon sa tao ko. Hindi ko naman alam yun. Alias Ping daw. Hindi naman ako ang tumanggap ng pera. Sabi naman ni Chis Escudero, ganun din. Kung totoo man yan, hindi naman ako ang tumanggap ng pera. Ang sabi, yung bagman ko daw, si Maynard Ngo, hindi ako. Kumbaga, mayroon silang mayroon silang deniability, ang tawag doon. Mayroon silang deniability. Ang problema dito kay Bong Revilla, sabi ni Bernardo sa testimonya niya, siya mismo ang nagdala sa White House. Sa White House, doon sa bahay ng mga Revilla, sa Bacoor. Kayon mga kabunyog, mga kababayan, sa tingin nyo ba, anong pakiramdam ni Revilla ngayon? Ilagay lang natin yung sarili natin sa kanya. Ilagay natin sarili natin sa kanya. Kung tayo kaya yon, anong iniisip niya? Ako, pakiramdam ko niyan. Lahat naman tayo, sus naman. Bakit ako lang? Bakit ako lang ngayon? At saka, sumama naman siya sa administrasyon eh. Tumakbo siyang senador sa lineup ng administrasyon, sabi ni Ago. Hindi nga siya nanalo nitong 2025. Ang problema rin kasi niyan, Argo pala, si Ago pala, kaibigan ko yun. Alam mo kasi Argo, ang problema sa kanya, nasa grupo siya ng Bagong Pilipinas, Alyansa para sa Bagong Pilipinas, di administrasyon. Pero pagboto doon kay Sara, yung asawa niyang sila ni Mercado, yung anak niyang sila Jolo at sila Brian, hindi naman bumoto sa impeachment ni Sara. Di ba? Di ba? Ayaw ni Roland Joseph Kabigting na ilagay yung sarili. Hindi. Ang ibig kong sabihin, ang nangyari kasi dito kay Bong Revilla, namamangka rin sa dalawang ilog. Di ba? Argo, namamangka to sa dalawang ilog din eh. Nasa administrasyon siya. Tumakbo siya sa line-up ng administrasyon sa Senado. Ay syempre, pag nasa administrasyon ka, may makinarya. May pera. Pero pagdating sa impeachment ni Sara, hindi sumuporta. Imaginein mo naman yan. Di ba? Kaya, ewan ko lang, ang alam ko, hindi bumoto itong mga Revilla doon sa impeachment ni Sara. Hindi yan. Alam ko, hindi bumoto yan. Tama ba ako? Pakikorek ako. Tiningnan, kung maalala natin,
nung butuhan. 260 na yung bumoto sa impeachment ni Sara. Pero si Lani Mercado, na congresswoman ng anong district ba yan ng Cavite, tsaka yung anak niya, may party list pa sila, yung Agimat party list. Kaya yung anak niyang Brian Revilla, saka Jolo Revilla, bali 3 boto sana yun eh. Oh. Oh. Diba? Kaya, sa party ng Marcos, ng administrasyon, hindi ganun kasulid ang Revilla eh. Hindi ganun kasulid ang Revilla sa party ng Marcos. Sa party ng admin, Siyempre, tumakbo siya sa line-up ng administrasyon dahil pag nasa administrasyon ka, yung mga rally sa mga syudad, sagot ng administrasyon yun. Di ba? Tinanggap mo na yan ngayon, Argo, na paru-paro. Kumbaga, ano yan eh, nasa administrasyon si Bong Revilla, pero yung mga anak niya at asawa, ayaw masaktan si Sara. Di ba? Ganun yun. O ngayon, ang problema niya na ganito. Ito na. Nasasangkot siya ngayon sa anomalya sa flood control. Ano yan? Hihingi siya ng tulong sa Malacanang. Siyempre, ang Malacanang, hindi naman siya tutulungan dyan. Bakit? Unang-una, kailangan nga ng Malacanang ng accomplishment. Di ba? Bakit naman siya tutulungan ng Malacanang? Kailangan nga ng Malacanang ng accomplishment eh. Wala nang naaarestong politiko. Kaya ang ano diyan sa tingin ko, gumagawa yan ng effort si Bong Revilla na patulong. Huwag niyo naman akong pabayaan, boss. Huwag niyo naman akong pabayaan. 'Di ba? Sa tingin niyo, ako kaya nga sabi ko malamang. Ang pakiramdam ko diyan, ikaw naman Argo, sabi ni Argo, kawawang Revilla trinidor ni PBBM. Hindi naman yan trinidor. Hindi na kayang tulungan niya ng Malacanang kasi kailangan din ng Malacanang ng accomplishment. Wala nga namang kung lahat na lang pagbibigyan ng Malacanang, lahat ng nakikiusap, di sino pa ngayon ang ipapakulong nila? Hindi na nga napapabalik sa Pilipinas si Saldico. Ang taong bayan naghahanap na sino ang pwedeng sino bang ipinapakulong nyo? Tapos si Revilla naman, duda rin sila sa loyalty niyan. Kasi nga, yung asawa at saka yung mga anak, hindi naman bumoto sa impeachment ni Sara. Namamangka sa 2 ilog. Kaya ang makakatulong dyan, kayo Argo. Hindi sa totoo lang. Sa tingin nyo ba, hindi yan humingi ng tulong sa mga connections niya? Hanggang nga sa bandang huli. Ito nga ang malungkot eh. Ito ang malungkot Sa bandang huli, ang pakiusap niya na lang, pwede ba sa Camp Crame nyo naman ako ipakulong? Doon sa dating kinulungan sa akin, sa custodial facility ng PNP. Kumbaga, last minute na pakiusap na yon. Sumurinder siya kagabi sa PNP, nakiusap kay actually kanina, sinabi yan ni John Vic Rimulya na nakiusap daw, saka kanina sa korte. Yung abogado ni Bong Revilla nag-motion dun sa korte kanina na kung pwede sa PNP custodial facility. Bakit? Dahil nga ang sabi ng abogado, delikado daw ang lagay doon sa PNP ay sa Quezon City, yung sa Payatas. Yung security daw ni Bong Revilla doon. Ang problema, sabi ng superintendent ng BJMP, wala namang gang-related violence doon. Mayroon ba? Wala namang nangyaring gang-related violence doon. Di wala. Pangalawa, nagsabi na mismo ang PNP, si Nartates, PNP chief, at saka si John Vic Rimulya, Secretary of Interior and Local Government, hindi pwede ang PNP custodial facility, yung dating pinagkulungan sa kanila. Bakit? Gigibain na daw eh. Gigibain na yung PNP custodial facility, magtatayo daw doon ng bagong shout out Yaka Building. Hindi daw siya nag-i-skip ng ads. Hindi, sa totoo lang, yun ang mga pakiusap na lang ni Bong Revilla. Ang pakiusap na lang kung pwede doon naman sa PNP custodial facility. Kaya lang kahit yun, hindi siya mapagbigyan eh.
Ang huling balita ngayon, nakita ko, dinala na siya sa Quezon City facility, dun sa Payatas. Ha? Ha? Yan yung ano. Sabi ni Argo, pinag-post ng bail. Ikaw naman, Argo, pinag-post ng bail, dalawa ang kaso niya. Graft at saka malversation. Yung graft bailable yon 90,000. Yung malversation, malaking amount yon, hindi bailable yon. Ikaw naman. Kahit makapag-bail ka pa dun sa graft, yung malversation, ikaw naman na. Ikaw naman, Argo. Ha, anuhin mo na naman, mali na naman ang kuha mo. Sabi kasi ni Argo, tinulungan daw ni BBM si Revilla, pinag-post ng bail. Dalawa ang kaso niya, graft saka malversation. Yung graft, bailable yon 90,000. O, wala ba siyang 90,000 na pampiyansa, Argo? Wala ba siyang 90,000 na pampiyansa? O, ikaw kasi, hindi ka nagbabasa eh. O, kumbaga, dun sa graft, magaan lang naman yon 90,000. Bailable yon. Pero yung malversation, hindi bailable yon. Oh. Di ba? Oh, anyway, na-distract na naman ako ng ano nyo. Pero ganito, yung huling pakiusap niya, hindi na siya ang pakiusap niya na lang, pwede ba, doon naman ako sa PNP Custodial Facility. PNP Custodial Facility. Kaya lang napanood ko yung press ko ni Junvic Rimulya, kababayan niya yan. Oh, sabi nga ni Junvic Rimulya, matagal kaming magkasama niyan. Kabitin nyo yan. Sa politika, magkakampi yan. Oh, kaya lang mukhang ngayon hindi na sila magkakampi. Diba? Oh. Oh, ngayon, ano ito mga kabunyog? Sabi ni Junvic Rimulya, hindi na pwede yung PNP Custodial Facility kasi gigibain na yun. May pondo kami ngayon. Gagawa kami doon ng bagong building, yung headquarters. Oh, wala. Wala na. So, ano talaga, ang mangyayari talaga, doon siya sa Payatas. Yung binisita noon nila Junvic, doon nakakulong yung mga yung mga sangkot korupsyon, kaya magsasama-sama sila doon. Oh. Ang gusto rin sana ni Junvic ni Bong Revilla, mayroon din siyang sariling kwarto. Sa PNP Custodial Facility kasi nakapunta na ako doon, danalaw ko doon si Laila de Lima. May sarili kang para kang kubo at bungalow. Wala kang doon, may TV ka lang, makakapanood ka ng TV, pero wala kang laptop, wala kang cellphone. Pero solo ka doon, saka may CR ka doon. Kaya lang wala na yun eh. Wala na. Wala na. Oh, so wala. Nakikiusap man lang sana sa ganun. Ang ibig man lang sanang sabihin doon ni Bong Revilla, madadalaw man lang siya ng kanyang pamilya, di may privacy din siya. Di ba? May nabasa akong biro. Oh, light lang ito ha. Sabi, ang naging problema kasi ni Bong Revilla, mukhang nung namatay si Ramon Revilla Sr., yung agimat, hindi iniwan kay Bong. Ha? Yung agimat daw, hindi iniwan kay Bong. Ha? Oh. Kaya ito mga kabunyog, medyo sa tingin ko masama ang kiramdam, masama ang loob ni Revilla. Kahit man lang bakulungan, hindi ako mapagbigyan na wag naman akong isama doon sa Payatas. Hindi, sa totoo lang. Mabigat yan. Mabigat sa kanya yon. Ngayon, naiisip din siguro yan ni Bong Revilla, ni Joseph, ni Jinggoy. Naiisip din siguro yan ni Jinggoy. Kung ako pala mahuli, hindi rin pala ako sa PNP Custodial Facility. Doon din pala ako sa Payatas. Di ba? Ha? Siguro naiisip na rin yan ni Jinggoy. Ha? Naiisip na yan. Saka ni Cheese. Saka ni Villanueva. Naiisip na siguro nila yan ngayon, Naiisip na siguro nila yan. Ibig sabihin, kung mahuhuli pala ako, kung makukulong pala ako, hindi na pwede doon sa custodial facility ng PNP kasi gigibain na. Oh. Kaya ito mga kabunyog. Kaya, nakakaano to kasi ang pinapakiusap lang sana ni Bong Revilla, doon naman daw sana siya sa PNP Custodial Facility. Ang problema nga, sabi ni Junvic Rimulya, kababayan niya na yan kaprobinsya, kabitin nyo. Sabi naman ni Junvic Rimulya, pasensya na, wala na kasi gigibain na to eh. Hinihintay na lang namin yung permit galing sa DPWH. May budget na kami. Gigibain na yung PNP Custodial Facility.
O, yan yung ano. Kaya ang mangyayari talaga sa kanya, isasama siya doon sa payatas. Pero may motion yung kanyang mga abogado. January 23 daw didinggin ng Sandigan Bayan. Ano yan? Ang nangyari dito, ang pakiramdam ni Bong Revilla, ano di ba? Sumama na nga siya sa administrasyon. Tumakbo siya sa alyansa para sa bagong Pilipinas. Pagkatapos hindi pa siya nanalo. Hindi na nga siya nanalo. Tapos ngayon na naman, makukulong na naman siya. Dati na siyang nakulong. O, kaya lang, alam nyo, sa isang banda rin naman, sasaluduhan mo rin itong si Bong Revilla. Yan na naman, may magagalit na naman sa akin. Bakit mo na naman sinabi na sasaluduhan? Parang hindi, ang inaano, yun pala, mali siguro yung sasaluduhan. Irerespeto mo. Yun. Tama ba yun? Mas tama na ba yun? Irerespeto mo rin ito kasi, una, hindi tumakas. Hindi tulad nung idolo ni Argo na si Bato de la Rosa. Kumbaga, ito? Hinaharap. Yun, sa bagay lang naman, sa bagay na yon, medyo, irespeto naman natin siya. Medyo nga maiyak-iyak kagabi. Sabi niya, ang hiling ko na lang sa inyo, prayers, sabi niya. Pagdasal niyo naman ako at ang pamilya ko. Mga kabunyog, tayo naman, tayo, Kristiyano naman tayo. Lagi kong sinasabi yan, hindi naman tayo masaya sa pinagdadaanan ng kapwa natin. Hindi yun. Kapag naghihirap ang kapwa natin, hindi tayo dapat masaya sa kanya. Pero, wala tayong magagawa pananagutan niya yan Kung talagang hindi siya sangkot diyan, anuhin niya yan, harapin niya yan. Pero sa isang banda rin, irerespeto mo rin siya dahil hindi naman pinahirapan ng gobyerno. Hindi tulad ng mga diyan, nung idolo ni Argo, si Bato. 'Di ba? Kaya yan, mga kabunyog, mga kababayan. Yung isa diyan, si Bato, akala mo matapang. Go on, Trillanes! Make my day! Gusto mo, ikaw pang umuli sa akin. Wala pa nga yung warrant of arrest, nagtatago na. Di ba? Yan yung at least sa ganung bagay, ano mo naman? Respeto naman siya sa ganung bagay. Sa ganung bagay lang hindi ko ibig sabihin na tinutolerate natin yung aligasyon sa kanya ng pagnanakaw sa bayan, Kaya ito, mga kabunyog, mga kababayan. Siguro ang iniisip na naman ni Bong Revilla diyan, darating din ang panahon, magbabago ang politika. Kung ngayon ay parang napapabayaan ako, kung ngayon ay parang nilalaglag ako, kung ngayon ay ako ang naging sakripisyo, darating ang panahon, baka magpalit ang administrasyon. Kasi siya, di ba? Nung panahon ni Pinoy, nakakulong siya. Nung nanalo si Duterte, yun, bigla. Lahat sila. Na-acquit si Bong Revilla, na-acquit si Jinggoy Estrada. Lahat kay Duterte yan Di ba? Na-acquit si GMA. Yung mga pinakulong ni Pinoy, na-acquit nung panahon ni Duterte na idolo ni Argo. Ang tindi. Ang tindi. Yan yung hinihintay siguro nila. Hayaan nyo. Sa 2028, mananalo naman si Sara. Kaya alam nyo, mabigat din ang magiging administrasyon ni Sara. Bakit mabigat? Ang dami niyang kailangang iligtas. Kung manalo si Sarang presidente, ang dami niyang kailangang iligtas. Sila Bong Revilla, kung makukulong sila Jinggoy, Villanueva, dami Pero ang ni Angela Gonzaga, sabi niya, iba ang kutob ko, wala nang chance yan. Ang problema nila, hindi sila nakakasigurado kay Sara Duterte sa 2028 Kasi yung grupo nila Argo, paunti ng paunti yung pwersa nila ito, mga kabunyog, mga kababayan? Ito? Yan. Sa totoo lang, ang iniisip siguro ni Bong Revilla, hayaan nyo, pagdating ng panahon, katulad nung, di ba siya nakulong siya 2014? 2018, acquitted na siya. Duterte na 2014 siya nakulong. 2016, nanalo si Duterte. Wow, nanalo si Duterte. Yan ngayon, siguro ganun naman ang iniisip niya dyan.
Siguro ganun na naman iniisip niya. Hayaan nyo, makukulong ako ngayon, sa darating na araw, magbabago rin naman ang politika ng Pilipinas. Iniisip niya baka manalo si Sara sa 2028. Kaya, maraming nakaasa kay Sara, sila Bantag, sila Tebes, ang dami si Kibuloy. Ang daming nakaasa kay Sara. Si Argo, yan. Ang daming nakaasa kay Sara, mga kabunyog, si Kibuloy. Sabi ni Kibuloy, tatag lang. Nung tinanong si Kibuloy nung mga media, ano daw ang message kay Duterte? Tatag lang. Bakit tatag lang? Maghintay lang tayo. Aasahan natin baka naman sa 2028 manalo na si Sara. Ano yan mga kabunyog? Ano yan? Alam naman natin bakit nanalo na Nung manalo si Duterte noong 2016, sunod-sunod na yan. Na-acquit si Gloria, na-acquit. Na-acquit si Gloria, di ba? Na-acquit si Bong Revilla. Sunod na niya, na-acquit na si Jinggoy. Di ba? Yan yung diyan. Kaya marami silang nakaasa kay Sara. Kaya pag naging presidente si Sara, kung, yun lang ay kung. Kung maging presidente, ang dami niyang papasanin. Si Bantag, si Tebes, si Kibuloy. Siyempre yung ama niya mismo si Digong. Tapos ito si Revilla. Kung makukulong pa sila Villanueva, sila Estrada, mga kampi niya niyan, mga kaalyado ng Duterte yan . Kaya sa totoo lang, lahat ng ito na ginagawa natin para labanan ang korupsyon, pag nanalo si Sara, ay masasayang to lahat. Masasayang to lahat. Pag nanalo si Sara Duterte, masasayang tong lahat. Itong kasi alam nyo naman kahit naman ang korte sabihin yung independent yan. Ang judiciary independent, ang korte independent, hindi. Mayroon pa ring influensya diyan ang mga ang nakaupo. Ano yan, ano yan mga kabunyog, mga kababayan? Ang korte, independent yan. Pero hindi mo maiiwasan dyan, hindi, nakaka-impluensya pa rin dyan kung sinong administrasyon ang nakaupo. Di ba? Tama ka, G. Sarbar. Pati si Saldico, babalik na ng Pilipinas. Di ba? Ganyan yan. Babalik na si Saldico. Babalik na si Roque. Yun. Ang dami pala talagang nakaasa kay Sara Duterte, Si Saldico, si Harry Roque. Yan. So, gusto ba ninyo na ganon? Na ang mga tulad nila nila Saldico, nila Bong Revilla, itong mga pinagpapaguran natin ngayon na dapat mapanagot, ang dapat managot. Pagdating na nakaupo si Sara, naging presidente, marami niyan makakalaya yan. Shout out kay Richard Caramba. Ano sa tingin nyo? Tama ba yung ating pinag-uusapan ngayon? Tama ba? Hindi, sa totoo lang. Ito, ang pakiramdam ngayon ni Bong Revilla, pinabayaan siya. Kaya lang, wala naman kasing magagawa ang administrasyon sa kanya . Bakit? Kung lahat na lang ng nakikiusap sa Malacanang ay pagbibigyan, sino pang makukulong? Di wala. Hindi naman pwedeng walang makukulong. Kailangan na nga magpakita ng Malacanang ng accomplishment. Sino bang politiko ang makukulong? Kung pati si Bong Revilla hindi makukulong, sino pa? Di ba? Kaya yan, pasensya na Bong Revilla, ang buhay ay weather lang. Siguro sinabihan siya, pasensya na Bong, mahirap malalagay, ang administrasyon, malalagay sa alanganin. Mainit ang sitwasyon ngayon, naghahanap ang tao ng anuhin mo na lang, labanan mo na lang, ilaban mo na lang yung sarili mo. Di wala rin siyang nagawa. Yung hindi pwedeng pagbigyan yung lahat ng nakikiusap na papalibrihin mo, hindi. Hindi yan. Walang mangyayari, malalagay sa alanganin ang administrasyon kung ang mga kaalyado nila ng nakikiusap ay pagbibigyan. Kaya ito,
masama sigurado ang pakiramdam niyan ni Bong Revilla na parang siya'y pinabayaan. Kaya lang, wala siyang magagawa. So ngayon, nakikiusap na lang sana siya. O sige, pero sa ano nyo naman ako? Sa PNP Custodial Facility. Ayaw din. Wala rin. Doon talaga siya sa payatas. Oh, doon talaga siya makukulong. Kasi sabi ni Junvic Rimulya, ipapagawa na yung gigibain na yung PNP Custodial Facility, may budget na eh. Oh. Kaya biglang, noong kasi, nung nakulong siya sa Kasijinggoy, nandun sila sa PNP Custodial Facility. Oh. Habang nakakulong sila dun sa PNP Custodial Facility, hindi naman natin alam kung binibigyan sila ng pabor doon. Halimbawa, ang pagkain nila, pwedeng dalhan sila. Pangalawa, baka aircon yung nila. Pangatlo, pwede silang magdala ng mga laptops. Pangapat, pwede silang dalawin ng pamilya. Oh. Di ba? Ano yan, mga kabunyog, mga kababayan? Ano na ito? Siguro ang iniisip niya sa 2028, pag si Sara ang nanalo, may pag-asa tayo. Kaya, sa totoo lang, kung gusto na talaga nating tuloy-tuloy mapanagot ang mga kurap sa bayan natin, dapat sa 2028, wag manalo si Sara Duterte. Yan yun. Kayo naman, Argo, at yung mga DDS, kung gusto nyong makulong din si Martin Romualdez, sipag-sipagan nyo ang pag-produce ng ebidensya. Ay, kahapon nakita ko yung nakita nyo ba yon? Nakita nyo ba yung kahapon sa hearing? Tinatanong si Diskaya sino bang nagtanong kay Diskaya? Sino bang nagtanong kay Diskaya? Yung tungkol kay Sino bang nagtanong kay Diskaya? Yung tungkol dun sa Corly Diskaya, tinatanong tungkol doon na siya yung kontraktor ng bahay na binili umano ni Martin Romualdez. Sino ba yon? Sino yung nagtanong? Sinong senador? Sinong senador ang nagtanong doon sa May dalawang testigong prinudyus kahapon. Ang sabi ng dalawang testigo na prinudyus ni Lacson, sila ang mga staff ng nag-arkila doon. Tapos, pumunta si Diskaya, si Corly Diskaya, kasi siya daw yung kontraktor ng nakabili. Kailangan na nilang umalis. Nakikiusap sila, i-extend mo naman. Kasi hindi pa kami handa, marami pa kaming gamit. Sabi, may deadline din ako eh. Ako ang kontraktor nito. Ini-expect na ng nakabili na magagamit niya na ito. Sino po bang nakabili? Si Speaker Martin Romualdez. O, yun. Ngayon, nung tinanong si Diskaya, hindi po totoo yan. Hindi po ako nakapunta dyan sa South Forbes. Hindi rin po totoo na naging kontraktor ako ni Martin Romualdez, ni Speaker Martin Romualdez. Imaginin nyo yan. Si Diskaya, na testigo ni Marcoleta, kung totoo yun, na talagang naging kontraktor si Corly Diskaya ni Marcoleta, ay ni Romualdez, hindi dapat idiniina ni Diskaya si Romualdez. Ay nangyari, wala eh. Sabi ni Diskaya, hindi po totoo yan. Hindi po ako nakapunta pa dyan sa South Forbes. Sinabihan nga ni hindi po namin kayang bumili dyan. Sa Pasig lang po kami kayang bumili. Anong sabi ni Lacson? Hindi naman namin sinabing bumili ka. Ang sabi namin, kontraktor ka ni Speaker Martin Romualdez. Diba? Imagine nyo yan. Ngayon, itong si Marcoleta, nag-press con ngayon sa kasi Aimee. Wala daw saysay yung hearing kahapon. Kung may turuan niya kasi si Diskaya. Si Diskaya na inaasahan niya na matibay na testigo, hindi naman tinuturo si Martin Romualdez. Di ba? Tinuturo ba ni Diskaya si Martin Romualdez? Hindi. Ibig sabihin, Argo, ibig sabihin, testigo ni Marcoleta si Diskaya, di dapat sana sinabi na ni Diskaya, opo, ako nga po yung kontraktor doon. Kinuha po ako ni Speaker Martin Romualdez, siya po talagang nakabili noon. Di ba? Pagka ganon, talaga dyan, may ebidensya na kay Martin Romualdez. Ang problema, si Diskaya na inaasahan ni Marcoleta na testigo laban kay Martin, hindi naman. Di ba?
Kaya ano ito? So anong sasabihin ni Marcoleta? Sasabihin niya bang sinungaling si Diskaya? Ha? Oh, sabi ni Argo, tanim niya, witness yata yung kahapon. Hindi nga. Huwag mo nang pakialaman yung witnesses kahapon na dalawa. Oh, si Diskaya, tinatanong, totoo ba na ikaw ay kontraktor ni Romualdez doon sa biniling bahay? Oh, anong ginawa ni Diskaya? Sabi niya, hindi po, hindi totoo yan. O, di wala na. Oh. Pero, kung gusto talagang magtestigo ni Diskaya laban kay Romualdez, sasabihin niya, opo. Ayaw lang pong ipaalam ni Speaker Martin Romualdez na siyang nakabili. Pero alam ko po siya yon kasi siya mismong kumausap sa akin kami daw ang mangontrata na i-renovate yung bahay sa 30 Tamarind Street. O, ganun sana. Di ba? O, ganun sana. Kaya lang, anong sabi ni Diskaya? Hindi ako O, di dapat sinabihan ni Marcoleta, sinungaling ka, Mr. Diskaya. Di ba? Dapat ganun. Hindi naman sinabihan ni Marcoleta eh. Kaya ibig sabihin, dapat nun, kung talagang si Diskaya, kasi bilib na bilib si Marcoleta kay Diskaya eh. Bakit present na doon? Nagsasabi na yung dalawang witnesses na nakita nila si Diskaya pumunta doon sa bahay, sa 30 Tamarind Street. Siya daw ang kontraktor. O di dapat sinabi na ni Diskaya yun, opo, ako nga po ang kontraktor nun. Di ba? Sino talaga ang may-ari ng bahay? Ang totoo po ang may-ari nun si Speaker. Paano nyo po nasabi? Kasi siya mismo yung kausap namin eh. Sabi niya, gusto niya kami ang renovate ng bahay. Kasi gusto niya masunod talaga yung design niya. Pero wag, ayun yung pagka ganun yung sinabi ni Diskaya, di nagtatali siya doon sa sinabi ng sumasang-ayon doon sa sinabi ng dalawang witnesses. Di ba? Laglag na sana si Romualdez. Di ba? Ano ba naman kayo, Argo? Mag-usap kayo nila Marcoleta sa kasi Amy. Naghahanap kayo ng testigo laban kay Martin Romualdez. Ayun, may lumitaw ng dalawa. May lumitaw ng dalawa, di ba? Prinudyus na yun ni Lacson. Ang sabi ni Lacson, kung itong dalawa lang na ito, hindi ito pwedeng maging testigo laban kay Martin Romualdez. Pero, pwede itong maging lead. Ayun. Ibig sabihin, kung yung dalawa na yun nagsabi, kami po ang nakatira doon sa 30 Tamarind Street, South Forbes. Pinapaalis na po kami kasi may bagong may-ari na daw. Sinong papaalis sa inyo? Siya po, si Corly Diskaya. Paano nyo siya nakilala? Nakita namin sa TV. Siya pala yun. Tatanungin ngayon si Corly Diskaya. Anong sasabihin ni Corly Diskaya? Opo, ako nga po ang kontraktor nun. Sinong kumuha sa'yo na kontraktor? Si Speaker Martin Romualdez, kinausap kami. Bakit kayo ang kinuha? Siya daw, may tiwala daw siya kami na magaling kaming magtrabaho, yung namin. Di ba? Sabi ni Argo, wag ko daw protektahan si Martin. Hindi ko na nga pinoprotektahan, tinuturuan ko na kayo kung anong pwedeng gawin nyo eh. Problema, mukhang ayaw naman ni Diskayang ilaglag si Martin. Kasi siguro, kapag linaglag niya si Martin, marami ring alam si Martin tungkol sa kanya. Alam nyo, ang sinasabi ko lang, ang reklamo ni Marcoleta sa presscon, nag-presscon kanina sa kasi Amy. Ang problema ni Marcoleta, wala daw, muro-muro lang daw yung hearing kahapon. Muro-muro! Di dapat sinabihan niya si Diskaya. Tinuruan niya dapat si Diskaya na naman, sabihin naman yung nalalaman niya. Di ba? Sayang. Kung si Diskaya kahapon nagsabi na siya nga ang kontraktor doon, si Romualdez nga ang kumuha sa kanya, tapos, ang linaw na ng connection ngayon. Di ba? Ang linaw na ng connection. Kaya lang, wala eh. Wala eh. Na yan eh. Tapos sisisihin nila sila Lacson. Wala daw, hindi daw parang sinusuppress, pinipigil yung mga testigo na maglalaglag kay Romualdez. Si Diskaya nga ang pwedeng maglaglag kay Romualdez eh. Kung magko-cooperate si Diskaya, ay hindi. Mukhang ayaw eh. Diba? Nung una, anong sabi ni Diskaya, nung unang nag-appear, ang Blue Ribbon Committee Chairman pa noon si
Si Marcoleta pa, anong sabi ni ni Diskaya, yung mag-asawa? Bawat po nakakausap namin na kongresista, ang sinasabi nila, mayroon daw pong share dito si Speaker Martin Romualdez. Yun ang sinasabi. Tapos, nung napalitan na si Marcoleta, si Lacson na ang Blue Ribbon, dinala sila sa House. Simula pa lang ng hearing sa House, ano kaagad ang statement ni Diskaya? Sabi ni Diskaya, gusto po naming ilinaw na hindi po namin dito, wala po kaming alam tungkol sa involvement ni Speaker Martin Romualdez. Patay. Wala, di ba? Oo. Wala. Kaya ang nangyari diyan, talagang si Martin Romualdez makakalibre. Bakit? Ay si Diskaya na nga lang. Hindi pa sinasabi kung ano yung involvement ni Martin Romualdez. Ayaw nila. Pero sinasabi nung dalawang babae na testigo, yan si Corly Diskaya. Yan ang nakita naming pumunta dun sa bahay, ay sa yung nabiling bahay. Ang sabi niya, ang may-ari daw si Martin Romualdez. So, sayang sana, di ba? Yun na sana yung magkukonect eh. Magkukonect. Oh. Kaya wala. Okay. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.